So anyway mga tropa, no, mag-start ako sa kung saan or ano ba ang use ng index and match function mga tropa, no. Yung use ng index mga tropa, ito siya. Ito na yung pinaka-simplest na nakita ko sa Google na pwede kong i-define ang index function. Index function is used to access specific cells, rows, or column. So, yung index function kasi used to access specific cells nga sabi niya, no. Ang ano niya kasi is kung kumbaga pag pinag-combine mo si index and match, para siya kung ano yung intersection nung isang column and row, yun yung kukunin yung sagot. Okay? Mamaya mas maintindihan niya. So, yan yung index. Then, yung match function mga tropa is ang pinakatagalog na explanation niya is pang-ilan sa row yung specific na gusto mong kuning sagot. Okay? So, yun lang siya. Match function is used to search for a value in an array or range and return the position of the value within the array. Okay, yung position, kunyari, pang number 5 na row. So, yung number 5, yun yung ibigay niya sa yung sagot. Okay, so yan siya mga tropa, no. Yung syntax, mamaya ko i-further explain yung paano nyo siya magigets mga tropa, no. So, yung syntax ng index function is array, row number, then column number. So, pag nakakita kayo ng ganito mga tropa, yung bracket, is ibig sabihin yan optional. So, yung array mga katropa, ibig sabihin, okay? So, yung array required siya kasi nga hindi naman siya nakapasok sa bracket. So, required siyang i-fill up mo. Then, yung array, yun yung range of cells. Range of cell or an array, okay? Ibig sabihin kasi, kunyari, di ba ang range yung, kunyari, isang buong column. Okay? So, yung ulitin ko, yung array mga tropa, required siya na kailangan yung i-fill up. Then, yun yung range of cells dun sa data mo mga tropa, okay? Pwede siyang isang column or pwede siyang multiple columns mga tropa, kaya siya ginawang array. Okay? Then, yung isa is row number. Okay, ibig sabihin, then, ito required din to na kailangan mong i-fill up. And then, ang row number kasi, yung sinabi ko nga, ano, yung kung, unless column number is present, select the row in an array from which to return a value. Kunyari, di ba mga katropa, pipiliin mo lang isang column. So, specific row number lang doon ang kukunin niya. So, hindi mo na kailangan pang i-continue sa column number. Pero kung multiple columns yung kailangan mo mga tropa, kailangan mo fill upan tong optional na row number. So, ayan siya mga tropa. Basta ang syntax ng index function is array or yung pinaka-range mo, yung data mo, row number, then optional is column number. Okay? Then, mga katropa, yung syntax naman ng match function is lookup value, lookup array, then optional yung match type. Okay? Yung lookup value natin, syempre required siya, no? Ito yung value, or ito yung lookup value mo mga tropa. Ito yung kung ano yung hinahanap mo. Okay? Then yung lookup array is kung nasaan yung lookup value mo. Okay? Required din to na kailangan mong fill upan. Then yung match type mga tropa, optional siya. So since optional siya, pag di mo siya nilagyan, mag-automatic siya na ang babato niya sa'yo is number 1. Yung number 1, ibig sabihin, yun yung less than. So, yan mga tropa. Yung less than or less than 0 is exact match. Then, yung minus 1 yung less than.
Ang gulo ko, no? Okay. So, kung titignan nyo dito mga tropa, no? Equals, match function. Then, kunyari ito. Then, gawa lang tayo dito. Okay. Yung less than mga katropa, yan yung 1. Okay, hindi siya negative 1, no? Basta pag sinabi mong 1, less than yon. Pag minus 1, ang meaning niya is greater than. Okay? So, wag kayo malito mga tropa. Basta 0, exact match yun. Okay? So, ayan mga tropa, no? I-apply na natin siya. So, ito na mga tropa, no? I-apply natin ngayon mga tropa yung index na syntax. So, kunyari, equals index. Ayan, no? So, kung makikita nyo, returns a value or reference of the cell at the intersection of a particular row and column in a given range. So, yan yung index mga tropa. Then, yung syntax niya, ayan, array, row number, column number. Okay, yung array natin mga tropa. Kapag ka single column lang yung nilagay mo, okay, tatandaan mo lagi, yung array is kung ano yung gusto mong sagot na ibigay niya. Okay, so yung array, kunyari, ang kukunin natin name muna. So, ito lang siya. Okay? Pwede siyang multiple columns, pwede siyang isa lang. So, mag-specific muna tayo sa 1 column. Okay? Then, yung row number niya mga katropa is, pang ilan ba dito ang gusto mong maging sagot. So, lagi nyo tatandaan dito. Kapag ito yung 1, mag-drawing tayo. Hindi tayo pwede mag-drawing. So, mag-exit muna ako. Then, ito mga tropa. Okay, itong row na to, ito yung 1 mo. Ang galing ng 1 ko. Ito yung 2, ito yung 3, yan yung 4, 5, 6, 7. Diba? Ang galing ko magsulat. So, yan yung mga row number mo mga tropa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, ngayon, index ulit tayo. Then, yung array natin is ito muna tayo, diba? For 1 column lang muna tayo. Then, ang gusto nating makuwang sagot is ito, si Sofia. So, pang 3. Lagay natin 3. Okay? Tapos, since 1 column lang siya, pwede na nating hindi ilagay si column. Yan. Okay? So, yan siya mga tropa. Okay, pangatlo. Yan. Okay, nagets nyo ba? Ganyan yung gamitin yung index function. Ngayon mga tropa, kung multiple columns ang gagawin nyo mga tropa, ganito naman siya. So, same pa rin tayo. Kukunin pa rin natin itong si Sofia. Equals index. Okay, then yung row number natin mga katropa is, yung array natin, kunin natin to lahat. Multiple columns ang gagawin natin. Okay, then ang row number natin mga katropa is pangatlo. Ito, diba? Ang kukunin natin yung pangatlong column, si Sofia. 3. Then, alin dito ang gusto mong maging sagot? Kunyari, name lang ang gusto mo. So, column 1. Lagay mo dyan, 1. Close and enter. Yan siya. Pero kunyari, ang gusto mo, department ang maging sagot na row 3. Yan, row 3, then column 3. Yan, tatlo. Department ang gusto mo. So, palitan mo tong column. Gawin mong 3. So, yan siya. Okay, ito ang sagot. Okay, gets nyo ba mga tropa? Basta pagka single lang yung kukunin yung column, ay yung kukunin yung array mga tropa, okay lang na hindi nyo na kailangan ilagay si column. Pero kung multiple columns yan mga tropa, kailangan mong specify pang ilang column ang gusto mo maging sagot. Okay? So, yun lang siya. Tanggalin na natin itong mga drawing natin. Okay? Gets siya ba yung index function mga tropa? Ganyan lang siya. Ngayon mga tropa, punta na tayo kay match function. Diba na-explain ko na yan kanina syntax. So, dito tayo kay match function.
Si match function, ang bibigay naman niya sa yung sagot ay number. Kung pang ilang posisyon siya. Diba? Si index, ikaw ang mag-i-input ng pang ilang column, pang ilang row. Okay? Si match function, yun yung parang function niya. Okay? Ibibigay niya sa iyo ang number ng pang ilang row, pang ilang column, ganun siya. Okay? So, ngayon, ang lookup value natin ngayon si Ava, diba? So, equals match function returns the relative position of an item in an array that matches a specified value in a specified order. Okay? So, yan yung match function. Ngayon, yung lookup value natin si Ava. Ngayon, si Ava. Lookup array natin mga katropa. Ang lagi nyong tatandaan kung ano yung lookup value mo, yun yung lookup array mo. So, ang lookup value mo is name, di ba dito? So, ngayon, ang lookup array mo is ito. Kasi andyan yung lookup value mo. Okay? So, yun yung lagi nyong tatandaan sa match function. Kung ano yung lookup value mo, yun yung dapat na lookup array mo. Okay? Then, saan ka po nag-aral ng Excel? Sa YouTube lang. Lahat ng mga alam ko sa Excel mga tropa is pinag-aralan ko lang din dahil sa work. Kailangan sa work. So anyway, ganyan na siya mga tropa. No? So lookup value natin, then yung lookup array natin sa match function is lagi yung tatandaan kung nasaan si lookup value. Which is ito na siya. Then exact match lang lagi ang hinahanap ko. Okay, pag pinindot nyo yung 1, less than yon. Pag negative 1, greater than ang ibig nyo sabihin dyan. Ayan. Okay, so exact match lang tayo. Close, then enter. So, ayan. Number 5 ang binigay niyang sagot. Ibig sabihin, pang 5 row, si Ava. Si Ava. So, ayan siya mga tropa. So, ayan. So, ibig sabihin, si Ava is pang 5th row. So, 1, 2, 3, 4, 5. Which is ito siya. Okay? So, ganyan lang gamitin yung match function. Pwede din siya dito sa column. So, kunyari. So, column mga katropa. So, equals match function. Gumagalaw ang ano. Lookup value natin. Kunyari name. Yan ang lookup value natin. Lookup array. Ito siya. Nandyan siya kasi. Then exact match. Ayan. So, pang first column. Okay? Okay? So, yan siya mga tropa. Kaya, laging pinagsasama si index and match. Kasi si index ay paganda siya, pang column siya. Then pag pinasok mo siya ng match function, isasabihin, pag kinumbayin mo siya, parang ang iaano niya, hanapin mo yung nasa row ganito, sa column ganito. Yan. Kaya pwede sila mag-combine. Yan, no? Nagets nyo ba? Ito na, para magets nyo. I-combine natin si index and match function. Okay? So, ngayon, ito ang hahanapin natin, si mobile, which is ito siya, diba? So, equals index. Ayan siya. Then, yung array natin, mga tropa, ang gusto natin maging sagot si game type. So, yung array natin dapat, ito. Kasi yan, sige, yan yung gusto natin maging sagot, game type. Then, pasukan natin ngayon yung row number. Diyan natin ipasok si match function. Okay, si match function, ang lookup value niya is ito. Okay. Then, lookup array na is ito. Then, exact match lang tayo. Then, close yung match, close yung index. Okay, hindi natin kailangan i-continue pa sa column number kasi isang column lang ang kailangan natin. Or ang sagot na kinukuha natin. Isa lang, hindi siya multiple columns. Okay, so close and enter. Okay, so si mobile, ito siya. Ang game type niya is action, which is ito. Okay, gets ba mga tropa? Ganyan siya. So, kunyari, si revenue naman.
ang kukunin natin, which is ito na lang, ito yung sagot na gusto natin, di ba? So, another example natin, so index. Yan, so yung array natin, dahil ito ang gusto natin maging sagot, yan siya. Then, row number natin, pasok natin si match. Pang ilan ba si mobile sa revenue? Yan, so hanapin mo si mobile dito. Then, exact match, close, then enter. So, yan siya. Pag binago po ito mga tropa, dahil nag-automatic siyang ganyan. Nag-automatic siya, na dynamic siya mga tropa. Ayan, diba? Ito, earn, ito. Okay? So, ganyan yung i-combine mo. Pero, nang single single column lang to. Ngayon, mga katropa, yan yung combination. Yan. So, another example ng single column, mga katropa, is ito. Ayan. Meron na ako dito yung example. So, ito siya, mga tropa. So, ulitin na lang natin. So, equals, index, yan siya. So, yung array natin, mga katropa, ang kailangan nating sagot itong flavor, diba? So, ito siya. And then, match function, kung nasaang row siya, which is ito yung name. Then, yung lookup value natin, kung nasaan yung lookup value, which is ito yung lookup array natin, kasi andyan yung lookup value. Then, exact match, 0, close yung match, close yung index. Ayan siya. Pag pinalitan mo to, ayan, mga katropa. So, mga katropa, yung akin, single lang yung ginagawa ko, no? Kapag i-drag down nyo yung formula nyo, mga katropa, ayan, highlight nyo, then press nyo yung F4. Kailangan nyo siyang ilock. So, ganyan siya. So, lahat ng array nyo or lahat ng range nyo, mga tropa, ilalock nyo siya. Okay? Para pag dinrag down nyo yung formula nyo, hindi siya magbabago, hindi siya ma-delete, or tama pa rin yung bibigay niya sa inyong sagot. Okay? Pero ako kasi hindi ko na kailangan siyang ilock, i-$sign, kasi nga, isa lang yung ginagawa kong example. Okay? Hindi ko siya kinakopy down. So, ganyan siya. So, ayan. Okay? Kahit palit-palitan mo, nagbabago siya. Okay? Kung ito, quantity naman ang gagawin natin. So, index. Then, yung array natin is ito. Dahil yan yung quantity na gusto nating maging sagot. Then, match function. Then, dito tayo sa pangalan. Yan, lookup value natin is ito. 0, exact match, close, and enter. So, ayan siya. Magbabase yung sagot dito base sa kung ano yung pinapalitan ko dito. Okay? So, ganyan yung single column, mga katropa, no? Hindi na natin kailangan i-continue pa na i-include yung column number. Okay, ngayon, kung multiple, meron na ba XLOOKUP? Nakapag-live na ako ng XLOOKUP, tropa. Pero, meron ako yung live ko na yun, in-upload ko yun sa YouTube channel natin. So, pwede mo siyang hanapin doon. Or, meron pa akong ibang tutorial din ng, bakit ba dito ko natin? Ito yung camera. Meron pa akong ibang tutorial din ng mga XLOOKUP. Hanapin mo na lang sa YouTube channel natin. Or dito sa TikTok kasi may mga shorts lang yung ginagawa ko, no? Yung mga super clear lang na 1 minute lang max. Or mga 1 minute lang yung video natin dito sa YouTube, sa TikTok. Saka sa FB. Hanapin mo na lang sa YouTube channel natin. VTV22, mga tropa. Okay. Tama, meron na ba? Mag-backread lang ako. Nabasa ko na yung saan ka nag-aral ng Excel. Sa YouTube lang. Ay, madam, paano ba mag-integrated ang 2 sheets? Ano integrated? Pagsasamahin mo. Depende kung ano yung pagsasamahin mo siya. Sana? Wala na. Okay, wala na. So, next na tayo, mga tropa, no? Multiple columns.
So, paano ba gawin yung multiple columns? So, meron ako dito uli. Ito na yung laging lookup value natin. So, ang kailangan natin, mamimili tayo dito kung ano yung, alin dito yung magiging sagot, okay? So, ngayon, equals, index, yung array natin mga tropa, dahil ito, yung mga days ang gusto natin. So, yan, multiple. So, i-highlight nyo yan, yung lahat ng gusto nyo maging sagot, alin dyan yung magiging sagot. Then, yan yung index natin. Then, match function. Okay? Yung match function, lookup value natin, which is ito. Yung pangalan pa din. Then, yung lookup array natin, kung nasaan si lookup value, which is ito yun. And then, close, exact match. Then, close. Then, enter. Reference. Bakit mga katropa? Kasi, dapat, dahil multiple column siya, kailangan mo siyang i-continue nang ibibigay mo sa kanya yung column number na dito, alin dyan ang gusto mo maging sagot niya. Okay? So, wag mo muna siyang i-close na i-enter mo na agad itapusin mo na agad yung formula mo. Kailangan mo i-continue siya. Hindi na siya dapat optional. Okay, kasi nga multiple columns yung ginagawa mo. Then, comma, ngayon yung column number, papasukan mo siya uli ng another match function. Kasi, kailangan niyang hanapin, alin ba doon sa day ang hinahanap mong specific. Okay, so match. Then, lookup value na is ito. Okay, kung ano yung nandyan sa hinahanap mong specific na day, yung hahanapin niya. Then, lookup array niya, ito, yung mga headers. Okay, kailangan pantay siya mga tropa. Hindi siya pa pwedeng nag-start ka dito lang mag-i-end, o kaya dito mag-i-start. Kailangan pantay siya nitong isa mong match function. Yan. Okay? Or itong index mo pala, sorry. Kailangan pantay siya nitong index mo. Yan. So, ito siya. Okay, then exact match, then close, saka mo siya i-enter, which is ayan na siya. Ngayon, pag pinalitan mo to, dynamic na siya. Okay, ito ng Monday, so ayan siya. Ngayon mga tropa, pag ikakopy daw nyo uli yung formula, itong range, ito, yan, F4, lock nyo yan. Itong array na to, i-lock nyo yan. F4 lang, lagi pipindutin nyo. Yan. Yan. Okay? Pag wala yung F4, mga tropa, hindi available, manu-manuhin nyo yung $sign. Okay? Ibig sabihin, pag nandito yung $sign, ang nilalak mo, ang hindi mo gustong galawin or paggalaw is yung column. Pag nandito sa in-between, ang ayaw mong galawin ay yung row number. Okay? Ito column, ito yung row. Pag dalawa yan mga tropa, ibig sabihin, specific siya sa isang cell. Ito, na hindi mo siya igagalawin. So, pag lahat yan may $sign, ibig sabihin, yung buong range niyan, ayaw mong galawin dun. Okay? So, ganyan siya. Bakit ko pa in-skip? Dapat in-enter ko pala. So, ayun yung mga tropa. Okay? So, ganyan yung multiple columns. Okay. Yan. Okay. Dalawang match function yung gagawin mo mga tropa. Kasi, yung isa, pang row, yung isa, pang column. Okay? Ito yung pang column, tapos ito yung mga pang row. Okay. Ito yung pang row pala. Ito yung columns. Okay, kasi hahanapin niya dito, sa row na to, sa column dito. Okay? Ngayon mga tropa, malapit na. Last na to. O diba, matatapos na tayo. Maraming salamat pala sa mga nagbigay ng gifts, no? Hindi ko na nakita. Ayan, may 4 na tayo na gift. Ayan, sent you a rose. Maraming salamat. So,
Ayan o, wala nagko-comment. Wala nagko-comment. Wala nag-ano kung ano yung ano. Anong tawag dito? So, comment kayo mga tropa ng yung iba pa na suggestion nyo para sa next week. Alam ko na kung ano i-content ko. Ayaw mag-isip. Ayan mga tropa, no. Isulat nyo dyan, i-comment nyo yung kung ano pa yung mga gusto nyo pang matutunan. Baka alam ko naman, no. Pwede nating i-tutorial din ng live. Or, pwede natin gumawa na tayo ng content. Da? So, yun lang. Dali ba? Bago tayo matapos. Mag-comment na kayo dyan. Nakakailang minuto na ba ako? 46 minutes na 46 minutes na puro lag. Ayan, pa-like and share mga tropa. No? Ay, para kahit tapos na to. Tapos na yung live natin, share pa rin. Like na lang. Habutin nyo 1,000 likes mga tropa. So anyway mga tropa. So yun na. Magre-recap muna tayo. Mag-recap pa. So ayan siya mga tropa. Yung index function, specific cell lang siya ng column or row. Bala kayo doon kung basta sa intersection siya. Then yung match function is yung ang tawag dito, specific number ng positioning niya ng cell, kung pang ilang row siya, pang ilang column siya. So, yun yung match. Then, yung syntax niya is array, row number, column number, optional. Yan yung index. Then, yung match na syntax is lookup value, lookup array, then match type. Okay? So, ngayon mga tropa, i-combine natin ngayon, ito, nakikita nyo to, index match, VLOOKUP, dynamic na VLOOKUP, nested XLOOKUP. I-combine natin lahat ng mga previous tutorials natin na natutunan natin. I-combine natin lahat ng pinag-aralan na natin ng mga nakaraang live natin, no? So, ngayon, mag-index and match tayo dito. So, equals index mga katropa. Combine lang natin yung mga pinag-aralan natin. Final na to. So, yung array natin mga katropa, ang kailangan natin ay, ito pa rin yung multiple columns yung gagawin natin. No? So, dito tayo from Monday to Friday, Sunday. Yan. Kasi ito yung lookup value natin eh. So, yan siya. Then, match function natin. Yan, lookup value natin muna mga tropa. Mag-start muna tayo dito. Okay? Then, lookup array natin is ito. Exact match, close. Then, yung column natin is another match function. Ayan o. So, lookup value natin ngayon. Natapos na tayo sa lookup value sa name. And lookup value naman natin ngayon yung ating dates. Yan, lookup value natin. Tapos ito yung lookup array natin. Then, 0 exact match. Close, then close, and enter. Okay? So, yan siya. So, pag binago natin to, yan, magbabago siya. Pag binago natin to, yan siya. Okay? Ngayon, si VLOOKUP mga tropa. Okay? Dalawa yung VLOOKUP na lagay ko dito. VLOOKUP, then dynamic VLOOKUP. Kasi itong VLOOKUP, ganito lang siya. Literal. VLOOKUP, then ito lookup value natin. Table array natin is ito. Yan, lahat. Then, column index number natin. Kunyari, diba ito, Monday nilagay ko. So, 1, 2, 3. 3. Specific lang siya. Hindi na yan gagalaw forever dyan sa 3. Yan. So, yan. Pero, pag binago ko to, di siya gagalaw kasi nga naka-specific siya sa third column. Okay? Kaya ngayon, naglagay ako dito ng dynamic VLOOKUP. So, paano yung dynamic VLOOKUP is VLOOKUP, lookup value, table array natin, isaseta pa rin. Then, column index number natin, pasok natin si match function. Okay? Lookup value natin is ito. Then, lookup array natin is ito.
Okay? Then, exact match, close, then, comma, then, exact match, close, and enter. Ayan siya. Kahit baguhin ko to, dynamic siya. Magbabago siya katulad dito. Okay? Ayan. Ngayon mga tropan, bakit nested XLOOKUP ang nilagay ko dito? Kasi, para maging dynamic siya. Kasi kung single XLOOKUP lang, hindi siya magagawa yung pati dito. Okay? So, XLOOKUP. Yan, lookup value na is ito. Ito yan muna. Then, lookup array niya mga katropa is, lookup array niya is ito. Saan na siya? Ito. And return array niya mga katropa, dapat dito kung ano yung gusto mong sagot, diba? Yan yung return array. Pero dahil ang return array natin is column or maalin dyan lang ang gusto natin, pasukan natin ng another XLOOKUP. So, lookup value niya is ito. Then, ang lookup array mo is ito. Then, ang return array is ito. Okay, then close, then enter. Send siya. So, kahit palitan mo to, lahat yan tatlo magbabago. Kasi dynamic siya. Okay? Ito lang ang hindi nagbabago. Kasi, naka-specific lang siya dito sa column na to. Okay? Okay. So, ilan sila tama yung sagot. Ito lang hindi tamang sagot. So, ganyan lang mga katropa yung index and match function. No? So, sinama na natin yung VLOOKUP and XLOOKUP na previous natin pinag-aralan. So, yan lang. Tapos na yung tutorial natin. Wala kayong tanong mga katropa. So, yan. Kung may na kayong tanong mga katropa, tanong kayo para masagot natin. Ilang minutes na tayo? Oh, 43 minutes pa lang naman tayo kasi 4 o'clock tayo nag-start. And hindi tayo mabot ng 1,000 likes. Sad naman. Demanding eh. And nawala na silang lahat dahil sa kakalag. So, ayan mga tropa. So, wala naman na akong kausap. Tsaka lang. Tampuhin yun. So, ayan mga tropa. No? Gisip na lang tayo ulit next week kung ano pa yung ila-live natin. So, yun. Yun lang. Ang pangit ng internet kasi. Sinisi internet. So, yun. Maraming salamat sa mga nanood, no? Salamat sa mga nagbigay ng gifts. Yan, yung 4 na nagbigay ng gifts. Maraming salamat. Sa lahat ng likes and nag-share. Thank you. So, yun. So, see you ulit next week. Bye. Yan na. Wala na. Mag-i-edit na ako ulit. Sorry.